Kuya, ayoko na po dito. Ang babad nila, kuya. Umiiyak na sabi ni Fiona sa kanyang Kuya Darwin na agad napalingon sa kanya. Napatigil si Darwin sa kanyang ginagawa sa pagpapak ng ipinagbabawal na gamot. Nasa isang sulok si Fiona, yakap ang kanyang sarili, nanginginig at saka umiiyak. Nang makalapit si Darwin sa kanya, ay agad itong lumuhod para magpantay silang dalawa. Awa, lungkot, galit. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Darwin dahil nakikita niya na naman na umiiyak ang kapatid niyang minamahal. Shh! Tahan na bunso! Tahan na! Pangako, hindi na tayo magtatagal pa sa ganitong lugar. Magpakatatag ka at magpakatapang ka bunso ha. Para maging matapang din si kuya kasi nasasaktan si kuya kapag nakikita kang nasasaktan kasi mahal ka ni kuya. Malambing sabi ni Darwin kay Fiona na napasandal sa kanyang dibdib. Tahimik na umiiyak dahil ayaw niyang may makarinig sa kanya. Hanggang kailan ba tayo dito, kuya? Ayoko na po dito. Hindi ko na po kayang ginagawa nila. Naawa din po ako sa ibang mga kasama natin dito na pinapahirapan nila at inuutusan na gumawa ng isang bagay na hindi maganda. Sumbong ni Fiona. Baka po dumating ang araw na utusan po nila ako ng isang bagay na hindi maganda pero ayaw ko. Baka saktan po nila ako kagaya ng pananakit nila sa mga taong hindi sumusunod sa kanila. Mahinang sabi ni Fiona. Napapikit si Darwin habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Nang magmulat siya, ay galit ang bumalatay sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala bunso, dahil hindi ko hahayaan ang bagay na yon. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila dahil oras na gawin nila ang mga bagay na yon ay hindi ako magdadalawang isip na labanan sila. Sabi ni Darwin para umalis si Fiona sa pagkakasandal sa kanya. Paano kuya kung ikaw naman ang saktan nila? Tanong ni Fiona. Maliit nang ngumiti si Darwin sa kanya at saka hinaplos ang kanyang buhok. At ako ang nangako kina mama at papa na aalagaan, babantayan at poprotektahan kita. At bilang kuya mo ay gagawin ko ang lahat kahit na ako pa ang mapahamak basta wag lang ikaw. Sabi ni Darwin para mas lalong mapaiyak si Fiona. At saka niyakap si Darwin. Ayaw ko naman na ikaw ang sasaktan nila, kuya. Hindi ko din kaya na sinasaktan ka nila. Masasaktan din ako. Sabi ni Fiona na tumataas baba ang kanyang dibdib dahil sa sobrang pag-iyak. Kahit na ang totoo ay nangyayari na ang mga bagay na yun. Ilang beses na siyang nakatikim ng latigo sa mga taong may hawak sa kanila. Kapag may hindi ka kasi sinusunod sa utos nila, ay hindi sila magdadalawang isip na saktan ka nila. Ang latiguhin. Pero kapag sobrang malala ang ginawa mong kasalanan at pagkakamali, ay malala din ang parusang matatanggap mo. Hawak sila ng mga sindikato. Nasa isang mall sila ni Fiona noon. Masayang namamasyal at namimili. Pero nung paglabas nila, hindi nila inaasahan na may mga taong nag-aabang pala sa kanilang dalawa at doon sila dinukot ng mga sindikato. At doon na din nagbago ang kanilang buhay. Alam nilang nag-aalala na ang kanilang mga magulang at paniguradong hinahanap na silang magkapatid. Pero alam ni Darwin na iilan lamang ang tutulong sa kanilang ama at ina dahil wala naman silang pera. May kaya lamang sa buhay. Sinubukan nilang tumakas, ngunit nahuhuli lamang sila at dahil doon, naging mahigpit palalo ang mga nagbabantay sa kanila. Hanggang sa nawala na ng pag-asa si Darwin, kaya ngayon ay 5 buwan na silang nasa poder ng mga sindikato. Hindi lamang silang magkapatid ang naroon, kundi marami sila at kung anong mga masasama ang pinapagawa sa kanila. At kahit na ayaw nilang gawin, ay wala silang magawa para tumanggi dahil hawak sila sa leeg. Kung tatanggi ka, sasaktan ka nila. Kahit marami silang mga lalaking naroon, ay wala pa din silang laban. Iligal ang mga gawain ng mga sindikato. Nagbebenta sila ng mga bata,
lalo na ng mga babae na dalaga pa. Dahil doon ay gumawa si Darwin ng paraan para hindi madamay ang kanyang kapatid sa ganoong bagay, kaya ang pinapagawa sa kapatid niya ay utusan lamang kaysa sa ibang mga babaeng pinagbebebenta nila ang mga katawan sa mga mayayaman at mga taga-ibang bansa. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa nyo sa akin. Susundin ko lahat ng mga inuutos nyo. Huwag nyo lamang idadamay ang kapatid ko sa ganong gawain. Ako na lamang at wag na siya. Matapang, ngunit puno ng paggalang na sabi ni Darwin sa boss ng mga sindikato. Si Abdul, ang kinakatakutan ng lahat. Malaki ang pangangatawan nito. Puno ng tattoo ang bawat parte ng katawan. Nakakatakot kapag tumatawa dahil tawang demonyo. At ito ang lalaking papatayin ni Darwin balang araw dahil sa mga kasamaang ginagawa. Ang tapang mo naman! Sabi ni Abdul at demonyo kung tumawa. Nagpigil naman si Darwin ng mapakuyom ng mga kamao at magpakita ng galit na emosyon. Kanina pa siya nagtitimpi na mailabas ang nararamdaman niya. Lumuhod siya sa harapan ni Abdul. Kasama nito mga tauhan na kagaya niyang demonyo at walang puso. Boss, lumuhod! Sabi ng isang lalaki para magtawanan na naman ang mga ito. Halatang nang-aasar. Nakakatawa talaga kayong mahihirap. Pasalamat talaga ako dahil hindi ako basura kagaya niyo. Hindi ko kailangan lumuhod dahil ako ang niluluhudan. Hay. Sabi ni Abdul at saka bumaba sa kanyang kinauupuan, sa kanyang trono. Nilapitan niya si Darwin. Bahagya siyang yumukod. Hinawakan niya ang panga ni Darwin at inikot pa kanan at pakaliwa. Pinagmamasdan ng mabuti. Gwapo ka! Sa lahat ng mga lalaking nandito ay ikaw lamang ang may pinakamay itsura. Hindi na ako magtataka kung maraming kababaihan ang nagkakagusto sa'yo at naghahabol kasi naman ang kisig mo din ha. Sabi ni Abdul, saka hinaplos ang pisngi ni Darwin. Gusto mang umiwas ni Darwin dahil nandidiri siya. Hindi niya naman magawa kaya nanatili siya sa kanyang pwesto. Kung ano man ang gusto niyong ipagawa sa akin ay gagawin ko. Basta, huwag niyo lamang sasaktan ang kapatid ko. Sabi ni Darwin sa mahinang boses. Mahal na mahal mo talaga ang kapatid mo ha. Nice kang kuya. Dapat ka lang tularan ng iba kasi yung ibang kapatid dyan na nadukot ng mga tauhan ko ay selfish eh. Kayang-kayang isuko ang kapatid sa amin basta wag lamang silang masaktan. Lalo na mga lalaki. Pero ikaw, lumuhod ka pa talaga sa harapan ko para lamang sa kaligtasan ng kapatid mo, ha? Masyado mo kong pinapahanga. Sabi ni Abdul at saka itong umisi at kaunting lumayo kay Darwin. Sige, pagbibigyan kita dyan sa gusto mo. Pero kagaya ng sinabi mo sa akin, lahat ng mga gusto kong ipagawa sa'yo ay kailangan mong gawin. At wala ka dapat magiging angal sa mga yon. Dahil kung hindi, tumigil si Abdul sa pagsasalita. Yumukod para magpantay ang mga mukha nila ni Darwin na nanatiling nakaluhod. Ang kapatid mo ang gagawa lahat ng mga bagay na gusto ko. Pananakot ni Abdul at saka humalakhak. Nakisabay naman sa kanya ang mga tauhan niya. Napayuko si Darwin. Tumalim ang kanyang mga paningin pero hindi ito nakikita ng mga taong nasa harapan niya. Mas tumindi ang kanyang galit at mas nagiging buo ang kanyang desisyon na gawin ang binubuo niyang plano sa kanyang isipan. Alam niya ang pwedeng maging kahinatnan ng gagawin niya. Pero kung patuloy na hahayaan ang ginagawa ng mga taong ito, at patuloy silang magiging sakim at marami pa ang magiging biktima. Kung walang pipigil sa mga sindikatong nasa harapan niya, walang mangyayari. Kaya buo na ang desisyon niya. Hinawakan ni Abdul ang kanyang chin para mapaangat siya na kagagawa nito. Tumingin ka sa mga mata ko. Mariing utos ni Abdul na agad namang ginawa ni Darwin. Malademonyong dahan-dahan nang umisi si Abdul sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng mga bagay na ikagagalit ko.
Dahil sa oras na malaman kong may pinaplano ka, alam mo na siguro ang mangyayari sa kapatid mo. Hindi ko lang siya basta ibebenta. Higit pa ang gagawin ko sa kanya, kaya umayos ka, bata. Pagbabanta ni Abdul, mariin din ang mukha. Huwag kang mag-alala, boss, dahil hindi ko itataya ang kapatid ko nang dahil lamang sa iniisip nyo. Dahil hindi ako kagaya ng ibang tao dyan. Mas mabuting ako na lang kaysa madamay ang mga taong pinakamamahal ko sa lahat. At huwag kang mag-alala, boss, dahil mapagkakatiwalaan mo pa ako ng higit kaysa dyan sa mga tauhan mo. Mariing sabi ni Darwin para maging masama ang tingin ng mga tauhan ni Abdul sa kanya, pero wala siyang pakialam dahil nagsasabi lang siya ng totoo. Napahalakhak si Abdul, tuwang-tuwa. Binitawan niya si Darwin. Ganyan ang gusto ko sa isang lalaki. Matapang at prangka. Sumunod ka sa akin ngayon dahil may pag-uusapan tayong dalawa. At hindi mo pwedeng sabihin sa kahit na sino ang lahat ng mga sasabihin ko. Sabi ni Abdul. Tumango naman si Darwin kaya tinalikuran na siya ni Abdul. Tumayo si Darwin sa kanyang pagkakaluhod at akmang maglalakad na para sumunod kay Abdul. Nang bigla siyang pigilan ng mga tauhan nito na pinalibutan siya. Napaangat naman ang isang kilay ni Darwin habang seryoso ang mukha. Bago ka lang dito, kaya huwag kang umaasang may lugar ka. Hindi mo makukuha ang pwesto kung nasan kami ngayon, kaya umayos ka. Nagbabantang sabi ni Kyrex na hindi maganda ang tingin ng mga mata kay Darwin. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi ako nagbabalak at makisiksik sa posisyon na mayroon kayo. Masyadong mababa yan para sa akin, kaya hindi ako nababagay dyan. Sagot naman ni Darwin para maging matalim ang tingin ng mga ito sa kanya. Ngumiti siya ng nang-aasar. Chill kayo! Masyado kayong napaghahalataan na natamaan kayo sa sinabi ko. Hindi ko kayo sinasadya na ma-offend. Ani pa ni Darwin, natatawa. Masyado ka nga talagang prangkang magsalita. Pero tingnan natin kung anong gagawin ni boss kapag nalaman niyang ganyan kabastos ang bibig mo. Na kayang-kaya mo siyang pagsalitaan ng hindi maganda. Sabi pa ni Kyrex. Kaysa naman sa mapagpanggap na habang nakatalikod ang boss ay dun magdadadada ng hindi maganda tungkol sa kanya. Ganun ba dapat? Ganun kayo, hindi ba? Tanong ni Darwin. May mga bagay siyang nalalaman. May mga bagay siyang nalalaman na hindi alam ng mga ito na alam niya. Kaya ganun na lamang siya katapang magsalita kahit na alam niyang kapahamakan ang dala ng bawat salitang binibitawan niya. Napakatapang mo naman masyado ah. Tingnan natin kung magiging matapang ka pa kapag hinampas kita ng tubo. Sabi ni Kyrex na galit dahil masyadong natapakan ng ego niya. Naglakad ito papunta kay Darwin nang makuha ang tubo na nasa isang gilid. Hindi naman umalis si Darwin sa kanyang kinatatayuan. Nanatili lamang ito doon. Walang mababakas na takot sa mukha at ano paman. Ngayon ka magsalita ng hindi maganda para makita mo kung sinong kinakalaban mo. Sabi ni Kyrex na hinanda na ang kamay para sa akmang paghampas ng tubo kay Darwin. Napalayo naman ang ibang mga kasamahan niya para bigyan siya ng espasyo sa kanyang gagawin. Tama na yan! Sabi ni Abdul na kanina pa nanonood sa kanila na alam ni Darwin dahil nagkatitigan silang dalawa kanina. Boss! Takot na sabi ni Kyrex at mabilis na binitawan ng tubo. Hindi ka marunong lumaban na salitaan lamang. Masyado ka kaagad natatamaan. Prangkang sabi ni Abdul para mapayuko si Kyrex dahil sa hiya. Naglakad si Abdul palapit kay Kyrex na napaangat ng tingin. Taas noo. Hinawakan ni Abdul ang kanyang magkabilang balikat. Nagitla naman si Kyrex dahil doon. Napaayos siya ng pagkakatayo. Kumalma ka Kyrex dahil ako lamang to. Huwag kang kabahan dahil wala ka naman dapat ikakaba. Sabi ni Abdul saka ngumisi. Natakot naman si Kyrex kaya napalunok ito. Oh! Asa na ngayon ang tapang na pinapakita mo kanina sa harapan ni Darwin, ha? Bakit hindi mo ipakita ngayon sa harapan ko?
Masyado kang mayabang at matapang sa ibang tao. Sabi ni Abdul, saka pinagpagaan ang balikat ni Kyrex na mas lalong nakaramdam ng takot. Boss, kayo naman po yan eh. Kaya hindi ko po kayo kayang bastusin. Alam niyo naman pong sobrang laki ng respeto at paghanga ko sa inyo. Utal na sabi ni Kyrex na napangisi naman si Abdul sa kanya, kaya kahit paano lumuwag ang nararamdaman ni Kyrex. Kabang-kaba na siya. Malakas ang kabog ng puso dahil sa takot na nararamdaman. Kung ano-ano na din ang pumapasok sa isip niya, na baka iba ang gawin ng kanilang boss sa kanya bigla. Pero kinampante pa din niya ang sarili at baka napaparanoid lamang siya. Mabuti naman kung ganun. Alam mo mangyayari sa oras na gumawa ka ng hindi ko gusto, Kyrex? Sabi ni Abdul at napatango agad si Kyrex. Upo boss, kaya huwag kang mag-alala dahil higit pa sa salitang tapat ako sa inyo. Pangako boss. Sabi ni Kyrex. Tinapik ni Abdul ang kanyang likuran pero napakislot si Kyrex. Hindi niya lamang ipinakita. Masakit ang tapik nito at alam ni Kyrex na nananadya si Abdul. That's good to hear. Kaya malaki ang tiwala ko sa'yo, kaya wag na wag mong sisirain ha. Sabi ni Abdul. Opo boss. Sagot agad ni Kyrex na bahagyang yumukod pa. Nang umalis na si Abdul sa kanyang harapan at pumunta na kay Darwin, ay doon lamang siya nag-angat ng tingin. Sumama ang ekspresyon ng kanyang mukha na nakita naman ni Darwin. Masama ang tingin niya dito. Nang lingunin siya ni Abdul ay mabilis na nagbago ang kanyang mukha. Gumiti siya sa kanilang boss at ganon din ito sa kanya. Nang tuluyan ng mawala sa kanyang mga paningin ang mga ito, ay mabilis siyang nagwala dahil sa inis at galit na nararamdaman para kay Darwin. Punyeta talaga yung Darwin na yan! Masyado agad mayabang na akala mo kung sino, porket kinausap lamang ni boss. Gago! Inis na sabi ni Kyrex na halos magwala na naman. Kumalma ka lang at baka biglang dumating ang boss at makita kang ganyan. Sabi ni Halex. Ang yabang eh! Hindi naman siya parte ng grupo at hindi naman siya tauhan ni boss. Isa pa din siyang biktima at hawak pa natin siya sa liig. Kala mo kung sinong magsalita at umasta. Sabi ni Kyrex. Pero hindi na ako magtataka kung bigla na lang natin malaman sa susunod na araw na parte na siya ng ating grupo. At baka malay natin, siya pa ang gawing kanong kamay ni boss. Lalo na at wala siya nito. Kita naman natin kung paano naging trato niya kay Darwin at kung paano siya kausapin. May kakaiba kay boss. O baka may binabalak si boss. Dalawa lang kasi yan. Sabi ni Halex. Wala akong pakialam kahit na ano pa yan. Basta wag lang maging parte yung Darwin na yan dahil yayabang palalo at lalaki yung ulo. Punyeta. Gigil na sabi ni Kyrex. Wala tayong magagawa kapag nangyari yung bagay na yun. Kailangan tanggapin dahil kung hindi, baka si boss pa mismo makalaban mo. Pagpapaalala agad ni Halex dahil malakas ang pakiramdam niyang malaki ang magiging tiwala ni Abdul kay Darwin. Dahil hindi basta ganun ang kanilang boss sa isang tao kung walang nakikita sa kausap. Pumasok naman si Abdul at Darwin sa isang silid. Ang opisina ni Abdul. Prente itong umupo sa kanyang swivel chair. Nanatili namang nakatayo si Darwin. Have a seat. Sabi ni Abdul, saka itinuro ang upuan sa tabi ng lamesa nito. Nagsindi si Abdul ng sigarilyo at bumuga muna siya nito bago magsalita. Makinig ka sa lahat ng mga sasabihin ko, Darwin, dahil kailangan ko ng matapat at maayos na kanang kamay. Sabi ni Abdul. Bahagyang nagulat si Darwin. Hindi niya inaasahan yun pero hindi niya ipinakita. Nakinig si Darwin sa kanya. Seryosong-seryoso ang mukha at napapalunok ng palihim habang nalalaman ang ibang sekreto pa ng grupo ni Abdul at ang iba pang kasamaan na ginagawa ng mga ito. Hindi siya makapaniwala na may mga ganun pa, kaya pigil na pigil si Darwin na mailabas ang emosyon na nararamdaman matapos marinig ang mga bagay na hindi niya inaasahan.
Kuya, ayos ka lang? Agaw atensyon ni Fiona kay Darwin na biglang napabalik naman sa realidad. Ha? Tanong ni Darwin. Halatang wala talaga sa sarili. Kung ayos ka lang kuya, dahil kanina ka pa dyan hindi naimik at hindi mo ko pinapansin. Ilang beses na kitang tinatawag. Ayos ka lang po? Nag-aalalang tanong ni Fiona at chinek pa ang buong mukha ng kapatid. Ngumiti naman si Darwin at ginulo ng bahagya ang kanyang buhok para mapanguso si Fiona. Ayos lang bunso, may iniisip lang ang kuya. Ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Darwin. Wala nga pong pinapagawa si boss kuya. Sabi niya magpahinga na lang daw muna ako. Tapos sabi niya kuya, ililipat niya daw ako sa bagong room. Kwento ni Fiona. Natigilan si Darwin at napatingin sa kapatid na nakanguso habang naka-cross arm. Sabi ko, ayoko po kapag hindi ka kasama. Pero sagot niya po, kasama ka naman daw po. Ililipat lang daw po tayo sa maayos at malinis na tulugan. Dagdag pa ni Fiona. Kuya, bakit parang bumait po ata si boss? Kasi dati sinisigawan niyo po ako. Tapos, ang dami niyong utos. Pero ngayon, hindi na po. Kaya nagtataka po ako. Kunot noong tanong ni Fiona. Ayaw mo ba noon, bunso? Tanong ni Darwin. Hala, syempre kuya gusto ko. Naninibago lang po ako at nasanay po akong para siyang galit palagi. Sabi ni Fiona. Masanay ka na bunso. Saka mabait naman si boss. Ayaw niya lang talaga ng pasaway at hindi sumusunod sa kanya. Pero wag kang mag-alala. Wala naman gagawin si boss na hindi maganda sa'yo. O kaya naman ng ibang mga tauhan niya kasi hindi pwede yun. Sabi ni Darwin. Okay po kuya, kumain ka na po? Tanong ni Fiona. Hindi pa bunso. Busog pa naman ang kuya. Ikaw, sumabay ka na ba sa kanila? Baka mamaya, hindi na naman. Tanong ni Darwin. Tapos na po ako kuya, pero hindi po nila ako kasabay kasi pinahiwalay po ako ni boss. Tapos alam mo kuya, Jollibee po ang kinain ko kanina. Pero wag daw po akong maingay, sabi ni boss. Hindi din po ako natakot sa kanya kanina kasi nakangiti po siya habang pinapanood ako. Tapos natatawa pa po. Tapos kuya, Tumigil si Fiona sa pagsasalita. Napatingin-tingin siya sa paligid bago siya tumingkayad ng bahagya para maabot ang tainga ni Darwin na yumukod na. tinawag niya po akong anak. Nagulat po ako pero ngumiti na lang po kasi baka magbago pa po ang mood niya. Bulong ni Fiona. Bakas ang malaking pagtataka sa kanyang noo. Ngumiti lang naman si Darwin sa kanya. Hindi ba sabi ko sa'yo na may kabutihan din pala mga taong masasama? Kaya siguro ganun si boss sa'yo kasi hindi ka pasaway kaya huwag kang pasaway bunso ha. Sabi ni Darwin. Hindi naman po ako pasaway kuya, saka nagpapakabait po ako. Ani Fiona. Mabuti kung ganun bunso. Basta kapag may problema, magsabi ka kaagad kay kuya para hindi ako nag-aalala, okay? Tumango si Fiona sa kanya at niyakap muna siya nito bago umalis sa harapan niya dahil pinapatawag ng kanilang boss. Napangiti si Darwin dahil umaayon ang lahat sa kagustuhan niya. Ang lahat na nangyayari sa pagitan ng boss nila at ni Fiona ay isa sa kanyang plano. Alam ni Darwin ay simula ngayon, hindi na magiging alipin pa ang kanyang kapatid sa puder ng kanilang boss dahil poprotektahan pa si Fiona nito laban sa kung kanino. Samantala, sa kabilang banda, nakaupo si Jasmine sa kanyang trono. Nakasuot siya ng isang maganda pang kasuotan na pangreyna. Kahit na naiinitan siya sa kanyang suot ay hindi niya magawang alisin. Hindi din siya makapagreklamo sa kanyang assistant dahil nandyan ang kanyang mga magulang, ang hari at reyna. Hindi niya pa man din gustong magsuot ng ganun, pero wala siyang choice dahil kailangan. Utos din ng hari at reyna. Yari siya kapag tinanggal niya. Napapatingin na lamang si Jasmine sa kanyang assistant na sinesenyasan naman siyang magtiis muna saglit.
Napapairap na lamang si Jasmine at pinagdadasal na sana matapos na ang pagsasalita ng kanyang ama sa lahat ng nasasakupan nila. Siya ang susunod na mafia queen ng buong Espanya at Italia. Matagal na naman niyang gusto ang bagay na yun, kaya nagpapakabait siya dahil oras na may gawin siyang hindi maganda ay maaaring ipasa sa ibang kamag-anak nila ang korona. Maaari iyon, lalo na at iyon ang naging kasulatan at tradisyon ng kanilang pamilya. Hindi ganong maintindihan ni Jasmine ang sinasabi ng kanyang ama, lalo na at salitang Espanyol. Lumaki kasi si Jasmine sa Pilipinas, ang kinalakihan ng kanyang ina. Half ang lahi niya. Pure Filipina ang mama niya at half Filipino naman ang kanyang ama. Pero mas sanay si Jasmine sa salitang Tagalog at Ingles. Pero may alam naman na siya kahit papaano ng salitang Espanyol. Lalo na at kailangan niya kapag siya na ang itatanghal na susunod na mafia queen. Isang oras din bago matapos ang pagpapakilala at maraming dada ng kanyang ama. Nagsialisa na ang lahat at sila lamang ang natitira sa bulwagan. Ama, kailan ba ako tuluyang magiging reyna ng mga mafia? Tanong ni Jasmine. Naiinip na. Tiningnan siya ng ama ng seryoso. Magiging ganap na reyna ka kapag naging successful ang mission na ibibigay ko sa'yo. Sabi ng kanyang ama. Natigilan naman si Jasmine. Mission? Kunot noong tanong ni Jasmine. Pero wala naman yun sa kasulatan, ama, na may kailangan ka munang misyon na matapos bago ka tuluyang maging isang ganap na reyna. Sinasabi na kapag nasa tamang edad na ang anak, ay maaari nang isalin sa kanya. Saka, 27 na ako, ama, pero hindi pa din ako isang reyna ng ating grupo. Sabi ni Jasmine. Hindi na napigilan ang magsalita. Paano ka magiging isang ganap na reyna kung wala ka pang napapatunayan, Jasmine? Na kailangang may patunayan ka muna. May ipakita ka muna sa lahat dahil hindi ka din tatanggapin ng mga nasasakupan mo kung wala kang may papakita at may pagmamalaki sa kanila. Bilang isang reyna, ang responsibilidad mo ay protektahan sila. Pero sa lagay mo, hindi mo magagawa yun dahil wala ka pang ipinapakita kahit ano na lakas at kakayahan sa amin. Kaya sabihin mo sa akin ngayon, Jasmine, karapat dapat ba talaga sa iyo ang trono? Tanong ng ama. Hindi nakaimik si Jasmine. May kung anong sakit siyang naramdaman sa kanyang puso. Ganito talaga, anak. Kaya kinakailangan mong gawin ang misyon. Pero kung ayaw mo naman, ay hindi ka pipilitin. Pero kailangang ipasa sa iba ang pagiging reyna. Dahil hindi pwedeng walang maging bagong reyna sa taong ito. Singit naman ng kanyang ina. Ano po ba ang misyon na ipapagawa niyo sa akin, ama? Tanong ni Jasmine, para mapangiti ang kanyang ama. Kakaibang ngiti yun para kabahan si Jasmine. Malalaman mo mamaya ang misyon mo. Ikaw ay magpalit muna ng iyong damit at alam kong kanina ka pa naiirita dyan. Magpahinga ka na din at ipapatawag ka na lang namin ng iyong ina kapag kinakailangan na. Sabi ng kanyang ama at saka na siya nilampasan. Naiwan naman ang kanyang ina na lumapit sa kanya. Marahan itong hinaplos ang kanyang buhok habang nakangiti. Mukhang anghel ang kanyang ina. Inosenteng-inosente din. Mahinhin kaya hindi mo aakalain na isa pala itong reyna at may tinatagong kakaibang kakayahan. Mas nakakatakot ang kanyang ina kaysa sa kanyang ama. At ang kanyang ina ang kinatatakutan ng buong mafia. Ito ang tinatawag ng lahat na danger dahil tuso at mapandin lang ang ina. Nakita niya din kung paano talaga maging isang reyna ito. Matatawag mong karapat-dapat talaga. Ganito ba talaga, ina? Talagang mahalaga ba ang bagay na yun? Paano kung mapahamak ako, ina? Paano kung hindi ko kaya? Baka mamatay ako sa misyon na ibibigay ni ama. Napaparanoid na tanong ni Jasmine. Pagak na natawa ang kanyang ina. Kaya nga dito namin malalaman kung karapat-dapat ka ba dahil ang isang reyna ay matapang at hindi basta nagpapatalo. Ang isang reyna ay kayang-kayang protektahan ang nasasakupan, lalo na ang trono.
Dahil malaki ang responsibilidad mo kapag ikaw na ang naging reyna. Kargo at dala mo na ang lahat. Sabi ng kanyang ina. Napatango naman si Jasmine. Alam ko naman po yun, ina. Kaya kung anuman po ang ibibigay sa akin ni ama na misyon, ay tatanggapin ko po ng buong puso at gagawin ko. Para mapatunayan ang sarili ko sa lahat na nararapat ako. Matapang nasabi ni Jasmine. Ganyan anak, kailangan mong ipakita ang ikaw. Sabi ng ina. Napangiti naman si Jasmine. Hinalikan niya muna ang pisngi ng ina bago siya umalis sa harapan nito para magpunta sa kanyang silid at magpalit ng damit dahil talagang naiinita na siya. Tinulungan naman siya ng kanilang mga katulong. Nang matanggal na ang tali at zipper sa kanyang likuran, ay pinaalis niya na ang mga ito. Nang maalis niya ang kanyang suot at nakapagpalit na, ay nakahinga na siya ng maluwag. Nagpunta na siya sa kanyang study table, kung saan may salamin na nakapatong doon. Umupo siya at humarap doon. Sinuklay niya ang mahabang buhok pagkatapos niyang ilugar. Ang ganda-ganda mo talaga, Jasmine, kahit na wala ka pa masyadong ayos. Bagay talaga sa'yong maging reyna kahit na maarte at OA ka minsan. Sabi ni Jasmine at natawa. Tapos sumirap. Kung may ibang taong makakakita sa kanya, baka mapagkamala na siyang baliw. Pero sa loob ng kanilang palasyo ay sanay na ang lahat sa kanya kapag nakikita siya ng mga ito na purihin at kausapin ng sarili. Ano kaya ang misyon ni ama sa akin? Sana kayanin ko. Siyempre kakayanin ko. Wala naman akong inaatrasan na kahit ano. Papatunayan ko sa kanilang karapat-dapat ako at hindi ibang tao. Ang tagal kong pinangarap to. Nagpractice ako sa paggamit ng mga armas hanggang sa naging bihasa. Sugatan ako at napagod, kaya ayokong mabaliwala ang lahat ng mga pinaghirapan ko. Lalo na at alam ko sa sarili kong deserve kong trono. Sabi pa ni Jasmine. Nag-iisang anak na babae siya ng hari at reyna, pero may dalawa siyang kapatid na lalaki. Kambal pa ito. Nasa Italy ang kanyang kuya Jake na pansamantalang namamahala sa kanilang kaharian doon. Ang kuya Jack niya naman ay nasa Pilipinas. Nasa Espanya lang naman si Jasmine dahil hinahabol niya ang trono. Mahal na prinsesa, pinapatawag na po kayo ng amang hari. Pumunta na daw po kayo agad sa kanyang opisina dahil ayaw niya daw pong pinaghihintay siya. Napairap si Jasmine sa sinabi ng kanilang utusan. Oo na, heto na. Ani Jasmine at saka padabog na tumayo at mabilis na naglakad papunta sa opisina ng ama. Nang makarating siya doon, ay bukas ang pinto na agad nagsarado nang makapasok siya. Umupo ka, anak. Ani ng ama na sinunod ni Jasmine. Nasa kabilang sofa ang kanyang ama at ina habang nasa kabila din siya. Magkaharapan sila. May lamesa sa kanilang gitna. Alam kong gusto mo nang malaman ang misyon mo. Pero tatanungin kita, Jasmine. Nais mo ba? Tatanggapin mo ba ang misyon? Tanong ng ama. Seryoso ito. Taas noon namang tumingin si Jasmine sa ama. Wala po akong inaatrasan na kahit na ano, ama. Kaya kahit ano pang misyon ay tatanggapin ko para sa tronong matagal ko nang hinahangad. Seryoso ang sagot ni Jasmine. Ngumisi ang amang hari at inilapag ang tiyaang hawak. Kailangan mong bumalik ng Pilipinas dahil naroon ang misyon mo. Kailangan mong pumasok sa grupo ng mga sindikato. Magpadakip ka sa kanila para makapasok ka roon. Kailangan mong iligtas ang mga taong biktima nila na walang kahit na anong tulong galing sa amin. Walang kahit na sinong katulong. Maliban na lang kung may mga taong makikipagtulungan sa iyo sa loob. Sabi agad ng amang hari. Saglit na natigilan si Jasmine. Seryoso ba kayo, ama, sa sinasabi ninyo? Paano magiging successful ang misyon kung ako lamang? Tanong ni Jasmine. Diskarte, isip at talino ang kailangan mo, Jasmine, sa misyon mo. Palagi kang pinapangunahan niyang isip at emosyon mo. Pinapatunayan mo lang sa akin na hindi ka karapat-dapat sa trono. Prangkang sabi ng ama. Napakuyom naman ang kamao ni Jasmine. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng ama.
Minsan, iniisip niya na ayaw ng kanyang ama na umupo siya sa trono at maging ganap na reyna dahil maraming nagiging pasikot-sikot. Ang dami niyang kailangang gawin at patunayan. Kung yan ang nais niyo, ama, at ikatutuwa niyo ay gagawin ko. Ngayon din ay aalis ako para tumungo ng Pilipinas. Sabi ni Jasmine at saka tumayo. Napatingala naman ang mga ito sa kanya. Pero sana, dinediretso niyo na lang ako, ama, kung ayaw niyo talagang akong pumalit sa posisyon niyo. Hindi yung kailangan niyong pahirapan pa ako ng sobra. Hindi ko akalain na hindi pala sapat lahat ng pagsasanay ko. Sabi ni Jasmine. Nasasaktan na naman ang puso niya. Anak, tawag ng ina. Ngumiti na maliit si Jasmine sa kanila. Naiintindihan ko, ama, ina. Pero kung sakaling hindi maging successful ang mission kong ito, sana makahanap kayo ng mas better at magaling na magiging reyna kaysa sa inyo. Sabi ni Jasmine. Jasmine! Sabi ng amang hari, mariin. Agad namang hinaplos ni Inang Reyna ang kanyang braso para pakalmahin. Patawad amang hari kung nagiging bastos ang bibig ko. Pagpasensyahan niyo na po sana. Maraming salamat at aalis na po ako para makapaghanda sa pag-alis ko. Sabi ni Jasmine at bahagyang yumukod sa mga magulang saka umalis na. Pag-alis niya ay napahilot na lamang ng sentido ang amang hari. Ngayon ay naiintindihan mo na, Jenna, kung bakit ganyan na lamang ang gawin ko sa ating bunso. Dahil kailangan niyang maging mas malakas at matapang pa para mapanatili niya talagang maayos ang ating kaharian. Sabi ng amang hari. Naiintindihan ko, pero sana wag mo pahirapan masyadong anak natin dahil lamang naghirap din tayo bago natin nakuha ang posisyon natin ngayon. Nakikita ko naman kay Jasmine na magiging magaling siyang pinuno at kaya niyang ipagtanggol at protektahan ang lahat, hindi lang ang kaharian. Sabi ng Inang Reyna. Patunayan niya. Ani lamang ng amang hari. Sa araw na iyon ay umalis si Jasmine pabalik ng Pilipinas para gawin ang kanyang misyon. Gaya ng nais ng kanyang ama ay ginawa niya. Nagpadukot siya sa mga sindikato at nagkunwaring nanlaban siya. Walang kahit na sinong nakakaalam sa nangyari sa kanila, maliban sa kanyang mga magulang na paniguradong alam ng ginagawa niya na ang misyon. Nang makapasok si Jasmine sa secret area ng mga sindikato, ay halos maduwal siya sa kanyang mga nasasaksihan. Iba-iba din ang amoy sa loob. May mga bata at matatanda sa bawat madaanan niya. Ano ba? Huwag mo nga ako itulak. Kaya ko namang maglakad eh. Inis na sabi ni Jasmine nang itulak siya ng isang lalaki. Aba, matapang ang babae ka! Ani ng lalaki at akmang sasapakin sa tiyan si Jasmine nang may pumigil sa kanya. Isa sa ipinagbabawal ni boss ay ang manakit ng bagong salta. Seryosong sabi ni Darwin habang hawak ang kamao ng lalaki. Ako nang bahala sa isang to. Bumalik ka na sa kung ano man ang gagawin mo. Utos ni Darwin. Napatango naman ang lalaki. Umalis na sa kanilang harapan. Nang mawala na ito sa paningin ni Darwin, ay humarap siya kay Jasmine. Natulala siya bigla. Pumintig ng kakaiba ang kanyang puso. Parang mag-slow mo ang buong paligid habang tinititigan si Jasmine na napaangat naman ang isang kilay. Oh, anong tinitingin-tingin mo sa akin dyan? Malditang tanong ni Jasmine. Nabalik naman si Darwin sa realidad. Nothing, miss. Sagot ni Darwin. Alam mo bang lugar na ito? Siyempre hindi. Sagot ni Darwin sa sariling tanong. Napairap si Jasmine. Para kang siraulo. Ani Jasmine. Pero tumingin si Jasmine sa paligid niya. May mga kababaihan na kasing edad niya lamang. May mga mas bata pa ng ilang taon sa kanya at mas matanda din. Magaganda ang mga ito at may hugis ang katawan. Anong mayroon at bakit nagbibihis sila ng maganda at nagme-makeup? May party bang magaganap? Hindi kasi ako ready eh. Natatawa ang ani Jasmine. Seryoso lang naman ang mukha ni Darwin.
Walang party dahil sila ang bagong ibebenta sa mayayamang lalaki. Ipapagamit nila ang kanilang mga katawan kapalit ng malaking pera. Diretsang sabi ni Darwin. Nanlaki naman ang mga mata ni Jasmine. Ano? Sigaw nito para makuha niya ang atensyon ng mga kasama niya. Sinenyasan naman ni Darwin ang mga ito na bumalik sa mga ginagawa. Kung ako sa'yo, dapat nag-iingat ka dahil hindi mo alam kung anong klaseng lugar ito. Impyerno ito, miss, sabi ni Darwin. Jasmine ang pangalan ko. Pakilala ni Jasmine. Darwin, pakilala din ni Darwin. Pero seryoso ka ba sa sinabi mo? Hindi ba sila nandidiri? Saka bakit sila pumapayag? Tanong ni Jasmine. Dahil dito, hindi ka pwedeng tumanggi sa utos ng boss. Kailangan mo sundin dahil bihag ka. Hawak ka sa leeg. Oras na tumanggi ka, may parusa kang matatanggap. Kamatayan o susunod. Sagot at tanong ni Darwin. Doon unti-unting nag-sync sa utak ni Jasmine ang lahat. Kung nasaan nga ba siya at kung anong mayroon sa loob kung nasan siya. Hindi na bago sa kanya ang salitang sindikato. Pero hindi siya makapaniwala na talagang ganito pala ang ginagawa at pinapagawa sa nagiging bihag. Umusbong tuloy ang galit sa dibdib ni Jasmine. Pero ang hindi maintindihan ni Jasmine ay kung bakit dito siya nais ng ama. Kung bakit ito ang misyon na inatang sa kanya kung gayong sobrang delikado. Kung iniisip mo na tumakas, hindi mo magagawa ang bagay na yan dahil ibang security na mayroon dito, Jasmine. Kaya huwag ka nang magtangka pa habang buhay ka na dito. Ani Darwin, saka tinalikuran na si Jasmine. Teka! Pigil ni Jasmine na hinawakan si Darwin sa braso. Napatingin si Darwin doon. Nakaryente siya sa hawak ni Jasmine. Dahan-dahan naman itong napabitaw. Gagawin ko din ba ang gagawin nila? Tanong ni Jasmine sa mahinang boses. Saka nagkagat-labi. Bumaba naman ang tingin ni Darwin doon. Nagtagal ng ilang segundo hanggang sa bumalik din sa mga mata ni Jasmine. Oo, gagawin mo din. Ani Darwin. Napapikit si Jasmine. Nandidiri na agad siya kapag hahawakan siya ng ibang tao. Paano pa kaya kapag hahaplusin na? Parang gusto niya na lamang mamatay at parang nagsisisi na lang siya. May pwede ba akong gawin para wag akong mapasama sa kanila? Ayokong gawin. Disente akong babae. Kaya please, sabihin mo sa akin kung may pwede akong gawin para makatakas sa paggamit ng katawan ko. Mahinang ani Jasmine. Ngayon lang ako nakikiusap. Dagdag pa niya, saka tumingin sa mga mata ni Darwin. Nagtitigan silang dalawa. May kung anong nararamdaman si Darwin. Hindi niya maipaliwanag pero kakaiba. May ibang paraan pa, ani Darwin. Ano? Gagawin ko, sabi ni Jasmine. Naglakad si Darwin palapit sa kanya. Napaatras naman si Jasmine. Muntik nang matumba pero agad na hawakan ni Darwin sa baywang. Nagkatitigan na naman sila at parehas silang nakukuryente sa bawat hawak nila sa isa't isa. Parehas din na malakas ang kabog ng kanilang mga puso. Kayang-kaya kitang protektahan kagaya ng pagprotekta ko sa kapatid ko. Pero kailangan maging akin ka, Jasmine. Magpanggap kang kasintahan ko. Kapag nalaman ni boss na nandito ka, yun lamang ang tanging paraan. Bulong ni Darwin sa tainga ni Jasmine. Nakikiliti naman si Jasmine. Pag-isipan mong mabuti at nasa sayo din. Ikaw na ang bahala. Basta ako, nagsabi na ako ng maaari mong gawin. Dagdag ni Darwin, saka umayos na sa pagkakatayo. Ganon din si Jasmine. Tumalikod na si Darwin, pero bago pa maglakad ito ay nagsalita na si Jasmine. May papangako mo bang walang mangyayaring masama sa akin? Na hindi nila ako sasaktan? Gagalawin? Tanong ni Jasmine. Pangako! Walang alinlangan na sagot ni Darwin, saka naglakad na palayo. Nagkagatlabi si Jasmine. Sinundan niya ng tingin si Darwin. Hindi niya namalayan ang sarili na napangiti na lamang. Para na akong tanga.
Ang bilis din ng pintig ng puso ko. Ay, bakit ganun ang epekto niya? Tanong ni Jasmine. Nanatili si Jasmine sa silid. Pinagmamasdan niya ang bawat ginagawa ng mga babae. Nasa isang silid siya nang may lumapit na babae sa kanya. Hi! Ngiting bati nito. Hello! Bati naman ni Jasmine. Ako nga pala si Hara. Pakilala nito. Jasmine. Sagot ni Jasmine. Ikaw yung bago, no? Tumango si Jasmine. Hindi talaga sila titigil sa kadudukot. Hay, kailan kaya matatapos ang kasamaan nila? Tanong ni Hara. Pagod na ba kayo? Tanong ni Jasmine. Pagak na natawa si Hara. Lahat kami pagod na sa lahat ng mga pinapagawa nila sa amin. Pagod na kaming gamitin, paglaruan, itapon pagkatapos bayaran. Pero kami wala naman kaming nakukuha na kahit piso, kaya kami ang naagrabyado. Pagkababae at dignidad namin ang nasisira. Ganun sila kademonyo. Ani Hara. Bumakas ang galit sa mukha. Tumingin si Hara kay Jasmine pagkatapos. Nanlilisik ang mga mata dahil sa galit na nararamdaman. At ikaw ay magiging kagaya din namin. Magiging bayaran ka din. Gagamitin ng iba't ibang mga lalaki ang katawan mo. Hindi ka na makakalabas pa dito, Jasmine. Habang buhay ka na din dito kasama namin. Kaya dapat talaga nag-iingat ka. Sabi ni Hara. Boyfriend ko si Darwin. Sabi ni Jasmine. Nanlaki ang mga mata ni Hara sa gulat. Ano? Gulat na tanong ni Hara. Kasintahan ko siya, kaya malabong galawin nila ako, Hara. Ani Jasmine. Hindi naman nakaimik si Hara. Hindi siya makapaniwala. Wala nang nagsalita sa pagitan nila hanggang sa dumating na si Abdul at Darwin. Agad tumayo si Jasmine at pumunta kay Darwin. Babe! Ani Jasmine at niyakap si Darwin na agad naman siyang hinawakan sa baywang. Napatingin naman sa kanila si Abdul. Ito ba ang kasintahan na sinasabi mo, Darwin? Tanong ni Abdul. Yes, boss. Sagot ni Darwin. Patunayan mo. Ngising ani Abdul. Walang alinlangan na sinapo naman ni Darwin ang mukha ni Jasmine. Sa kanya ito siniil ng halik. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine sa gulat, pero kalaunan tumugon siya. Napayakap pa siya sa leeg ni Darwin. Napasinghap naman ang nakakakita sa kanila. Bumaba ang halik ni Darwin sa may balikat ni Jasmine. Tinanggal nito ang strap ng suot na sando ni Jasmine. Halos makuryente si Jasmine sa ginagawa ni Darwin. Minsan, tanga talaga mga inuutusan ko. Pasensya na, Darwin, kung nadamay pa ang kasintahan mo. Pero kagaya nga na napag-usapan natin, hindi na siya maaaring lumabas. Sabi ni Abdul. Huwag kayong mag-alala, boss, dahil ako na ang bahala sa kanya. At mas mabuti na din na narito siya nang mabatayan kong mabuti. Ani Darwin. Mas mabuti pa ngayon, Darwin. O siya, ikaw na ang bahala sa kanya. Ingatan mong mabuti lalo na at maganda pa. Baka mamaya mapagdiskitahan yan. Sabi ni Abdul at pagak na natawa. Maraming salamat, boss. Sabi naman ni Darwin. Tumango naman si Abdul at saka sila iniwanan na. Bahagyang lumayo naman si Jasmine kay Darwin. Yun ba ang boss ng lahat dito? Tanong ni Jasmine para mapatingin si Darwin sa kanya. Yes, Jasmine. At siya ang kailangan mong iwasan dito. Sumunod ka sa akin at may mga bagay akong itatanong sa'yo para malaman ko kung saan ka galing. Sabi ni Darwin. Okay, sagot ni Jasmine at sumunod na kay Darwin. Habang naglalakad sila, ay hindi maiwasan ni Jasmine na mapatingin sa paligid. May mga kalalakihan na napatitig sa kanya. Iba ang tingin nito na napansin ni Darwin kaya naman nilapitan niya si Jasmine. Hinawakan niya sa baywang ito. Mahirap na at baka magkatotoo pa ang sinabi ni boss. Kaya kailangan talaga kitang ingatan. Maganda ka pa naman. Ani Darwin. Bumilis ang pintig ng puso ni Jasmine. Saka namula ang kanyang mga pisngi. Pumasok sila sa isang pinto. Agad namang nilak ni Darwin yun. Nilibot ni Jasmine ang kanyang paningin sa loob. At malinis ito pero wala masyadong gamit.
Hello, kuya! Ani ni Fiona na tumakbo palapit kay Darwin. Niyakap niya ito. Nabalitaan ko, kuya, na may bago. Natigilan si Fiona nang makita si Jasmine. Hello! Ngiting bati ni Jasmine kay Fiona nang umiti din at lumapit sa kanya. Hello po, ang pretty niyo po. Ani Fiona, saka tuwang-tuwang niyakap si Jasmine na pagak na natawa na niyakap din ito pabalik. Ikaw din, ang ganda mo. Ani Jasmine habang hinahaplos ang buhok ni Fiona. Tara po. Ani Fiona at hinila ng marahan ang kamay ni Jasmine papunta sa may sofa. Gagawa lang po ako ng merienda, ate. Paalam ni Fiona. Hala, baka nakakaabala pa ako. Ani Jasmine. Ngumuso si Fiona. Hindi po. At ako naman pong may gusto. Ani Fiona. Sige, ikaw bahala. Thank you. Ani Jasmine. Tuwang-tuwa si Fiona nang umalis siya sa harapan ni Jasmine na nakangiti. Pagpasensyan mo na yung kapatid ko. Natutuwa kasi siya siguro sa'yo. Mukhang magaan din ang loob niya. Hindi kasi yan pala kaibigan dito, kahit na naawa siya sa mga tao rito. Sabi ni Darwin. Nakakatuwa nga siya eh. Pero bakit siya nandito din? Tanong ni Jasmine. Kunot ang noo. Parehas kaming nadukot at halos mag-iisang taon na kaming narito. Sagot ni Darwin. Natigilan si Jasmine at parang nanikip ang dibdib. Hindi niya lubos maisip si Fiona na pinapagawa ng hindi kaaya-ayang bagay. Napatigil si Jasmine. Hindi ko hinayaan ang bagay na yan, Jasmine. Hanggat nandito ako, hindi nila masasaktan ang kapatid ko. Hindi siya magagaya sa ibang narito. Seryosong sabi ni Darwin. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Gagawin ko din ang ginagawa ko sa kanya sa'yo. Yan na naman ang pagbilis ng tibok ng puso ni Jasmine. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ngayon ko na naiintindihan si Ama kung bakit nais niyang maging successful ako sa mission ko. Sabi ni Jasmine na narinig ni Darwin para mapakunot ito ng noo sa pagtataka. Mission? Tanong ni Darwin. Napaigtad naman si Jasmine sa gulat at napatitig kay Darwin. Anong mission ang sinasabi mo, Jasmine? Seryosong tanong nito. Napakagatlabi si Jasmine. Mapagkakatiwalaan ka ba? Tanong ni Jasmine. Hindi pa ba? Sa ginawa kong pagtatakip sa'yo, hindi pa? Tanong ni Darwin. Maldito ang mukha. Namula bigla ang mga pisngi ni Jasmine nang bigla niyang maalala ang halik. May tuwa sa puso niya at the same time, parang gusto niyang maiyak dahil ganun nakuha basta ang iniingatan niyang first kiss na nais niyang ibigay sa unang mamahalin niya at gusto niya romantic. Wala bang makakarinig sa'yo dito sa oras na sabihin ko sa'yo ang lahat? Tanong ni Jasmine. Huwag kang mag-alala dahil ako ay may planong binuo para makalis sa impyernong lugar na ito. Ani Darwin. Napatitig na naman si Jasmine kay Darwin. This time, curious na siya sa kung ano ang mga napagdaanan ni na Darwin at Fiona sa loob kung nasaan sila. Naramdaman ni Darwin na marami at nais siyang malaman. Dumating si Fiona na may dalang merienda. Una po, ayaw ko po dito kasi bad po sila. At ayaw ko din naman po hanggang ngayon. Pero hindi naman na po nila ako sinasaktan. Nakakapagtaka nga po at sobrang bait ni boss sa akin. Kwento ni Fiona. Napatingin si Jasmine kay Darwin na seryoso ang mukha. Bunso, mag-uusap lang muna kami ng ate mo ha. Punta ka muna sa kwarto mo. Marahang ani Darwin. Ngumuso si Fiona. Sige po kuya, babay ate. Ani Fiona, saka hinalikan si Jasmine sa pisngi maging ang kuya. Ang jolly ng kapatid mo, hindi siya nababagay sa lugar na to. Ani Jasmine. At saka hinarap na ulit si Darwin. Hoy! Ba't ka naguhubad? Gulat na ani Jasmine nang makitang naguhubad si Darwin ng shirt. Akmang hihiyaw pa siya nang matigilan siya nang makita ang isang bagay sa likuran ni Darwin. Umupo si Darwin sa swivel chair nito paharap sa kanya. Bakit?
Halos hindi na makapagsalita si Jasmine. Nanikip ang dibdib niya. Ang mga latigong yan ay tanda ng pagprotekta ko sa kapatid ko. Ayaw ko siyang masaktan, kaya ako ang sumasalo ng lahat. At ang tattoo na yan ay tanda ng kabilang ako sa kanila. Ako ang kanang kamay ng boss dito, Jasmine. At nakuha ko yon ng isang iglap lamang. Kwento ni Darwin. Paanong nangyari? Tanong ni Jasmine. Ngumisi si Darwin. Sa kagustuhan kong hindi madamay si Fiona, ay nagpakita ako ng katapangan sa boss. Hindi ko naman nakalain na mabilis siyang mauuto, kaya hanggang umaayon na siya sa akin sa planong ginawa ko. Sagot ni Darwin para maging seryoso ang mukha ni Jasmine. Nakinig siyang mabuti sa kung ano ang sasabihin ni Darwin. Nalaman kong may nawawalang anak si Abdul, ang ating boss. At yun ang kinuha kong pagkakataon. Lahat inayos ko nang maging miyembro nila ako. Ilang linggo kong pinaghandaan ng lahat kung saan malalaman niyang si Fiona ang matagal niya ng anak na nawawala. Mabilis lang namang patunayan yun. Siyempre, hindi ko gagawin yun nang wala akong koneksyon. Kaya ang ibang tauhan niya ay hawak ko na mismo. Pero wala siyang kaalam-alam sa bagay na yun, sabi ni Darwin. Naiintindihan naman agad ni Jasmine yun na pinalabas ni Darwin na si Fiona ang anak ni Abdul. Naniwala naman siya? Tanong ni Jasmine. Ngumisi si Darwin. Hindi naman siya magiging ganyan kabait kay Fiona kung hindi siya naniniwala. Hindi niya hayaan na mapunta si Fiona sa maduming silid. Kumpleto ang mga gamit dito at hindi pwedeng hawakan ng kung sino hanggat walang utos niya. Ang galing, di ba? Dahil ganun siya mabilis maniwala. Mabilis siya mauto. Wala siyang kaalam-alam na pinapaikot ko na siya sa mga palad ko. Ani Darwin. Si Fiona, alam niya ba ang mga bagay na ito? Tanong ni Jasmine. Hindi niya alam. Wala siyang alam at dapat lang na wala siyang alam para hindi maging komplikado ang lahat. Para hindi masayang ang plano, sabi ni Darwin. Yun ang sekretong iniingatan ko, Jasmine, na hindi pwedeng malaman ng iba. Kinukuha ko pa ang loob ng ibang tao para madaling mapabagsak si Abdul. Dagdag nito. Napahinga naman si Jasmine. Humahanga siya sa talino at katapangan ni Darwin. Hindi niya akalain na hindi lamang ito may pagmamahal sa kapatid, kundi sa lahat. Tutulong ako. Tutulungan kita. Dahil yan din ang nais ko kaya nagpasadya akong dukutin nila ako. Sabi ni Jasmine para matigilan si Darwin. Kumunot ang noon niya kaya napatingin si Jasmine sa kanya. Isa akong mafia queen, Darwin. Ang susunod na reyna ng mga mafia sa Italia at Espanya. At kaya ako nandito dahil may misyon na ibinigay sa akin ng aking ama bago ako tuluyang maihalal na reyna. Sabi pa ni Jasmine. Mafia? Ibig sabihin marami kang koneksyon? Pinutol ni Jasmine ang sasabihin ni Darwin. Oo, marami akong koneksyon. Pero hindi ako pwedeng humingi ng tulong sa labas. Para maging matagumpay ang misyon ko, ay kailangan ko ng tulong galing dito sa loob. Bigla namang napatingin si Darwin sa kung saan. Napaisip siya bigla at may kung anong namumuong ideya sa kanyang isipan. Kung isa kang mafia, hindi pwedeng humingi ng tulong sa labas. May isa akong naisip na plano, sabi ni Darwin. Tell me, I'm willing to do everything para matapos ng lahat ng ito. Matapang ani Jasmine na lumabas ang totoong aura. Napangisi si Darwin. That's my girl. Mahinang ani Darwin. Nagmamalaki. Sinabi niya kay Jasmine ang kanyang binabalak. Napapatango naman si Jasmine sa kanya at sang-ayon. May ilang suggestions din ito hanggang sa napagsama-sama nila ang naisip. Hanggang sa makabuo ng plano. Hindi ginalaw ng kahit na sino si Jasmine sa loob dahil mabilis na kumalat ang balitang kasintahan ito ni Darwin. Habang tumatagal si Jasmine doon, ay nalalaman niya ang lahat ng mayroon sa loob kung anong meron. Nandidiri siya, nagsusuka, at namumuot ang galit sa dibdib. Ayaw niya nang magtagal pa ang ganong gawain. Hindi naging madali sa kanilang dalawa ni Darwin ang kumilos ng palihim. Lalo na at kailangan nilang maging maingat. Pero sa pagtutulungan nilang dalawa ay may nadiskubre si Jasmine sa kanyang sarili
na hindi niya alam kung masama ba o maganda ang dulot. Alam niya na sa kanyang sarili na nahulog na siya kay Darwin nang hindi niya inaasahan. Dahil na din sa kung paano ito maging maingat, maalaga, at kung paano siya protektahan ito. At ang pagtrato ni Darwin sa kanya ay noon lamang niya naranasan. Para sa kanya ay hindi na pagpapanggap ang ginagawa nila bilang magkasintahan dahil totoo na yun sa kanya. Lahat ng mga bagay na ginagawa nito sa kanya ay binibigyan niya na ng kahulugan. Magpahinga ka na muna. Malambing na sabi ni Darwin nang makita si Jasmine na nakahilata sa may sofa. Halata ang pagod sa mukha dahil tumulong ito sa pagpak ng mga ipinagbabawal na gamot. Kung sa kanilang kaharian ay wala siyang ginagawa dahil wala namang gagawin, dito naman ay halos tinatamad siya kapag wala siyang ginagawa. Kaya nagkukusa si Jasmine kahit na hindi naman siya inuutusan. Bakit ka ba kasi nagpapagod? Hindi ka naman inuutusan. Yan, pagod ka pa. Sermo ni Darwin. Inis din ang mukha. Napanguso naman si Jasmine. Nagkusa naman ako kaya huwag kang magalit. Saka pinagod ko talagang sarili ko para makatulog ako mamaya. Hindi kasi ako nakakatulog ng sobra eh. Sagot ni Jasmine. Akmang magsasalita pa si Darwin nang may kumatok sa pinto. Napatingin sila parehas doon. Napatayo naman si Darwin para buksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Jarwin, ang isa sa mga tauhan. Pinapatawag po kayo ni boss. Isama niyo daw po si Fiona at si Jasmine dahil may mahalagang sasabihin si boss sa lahat. Ngayon din, sabi ni Jarwin. Tumango si Darwin para umalis na ito sa harapan niya. Bakit daw? Tanong ni Jasmine na nasa likuran na ni Darwin. Hindi ko alam. Sagot naman ni Darwin. Tinawag ni Jasmine si Fiona para pumunta na sila sa silid. Naroon na si Abdul na seryoso ang mukha. Naroon din ang lahat na kapwa seryoso din. May mga takot sa mukha ang iba. Nagtataka naman ang iba. Pinatawag ko kayong lahat dahil may nais akong sabihin sa inyo. Sabi ni Abdul. May humaharang na sa ating mga transaksyon at nasisigurado kong narito lamang ang taong yun. Kung hindi isa ay marami. Sa madaling salita ay may nagtatraidor sa akin. Sabi pa ni Abdul at bumakas na ang galit sa mukha. Napalayo naman ng kaunti ang iba. Takot ang nararamdaman. Kaya habang maaga pa ay umami na kung ayaw niyang malaman ko pa nang ako mismo ang gumawa ng paraan. Sino sa inyo? Mariing tanong ni Abdul pero walang kahit na sinong sumasagot sa kanya. Napakatahimik. Lahat nakayuko. Takot na magtama ang mga mata kay Abdul na nanlilisik ang mga mata sa sobrang galit. Talagang walang aamin sa inyo ah. Sibalik na kayo sa mga gawain nyo. Galit na sigaw ni Abdul para magunahan na ang mga ito sa pag-alis sa kanyang harapan. Halos may madapa na at tulakan. Tanging naiwan sina Fiona, Jasmine, Abdul, Kyrex at Darwin sa loob. Kakaiba ang tingin ni Kyrex kay Darwin na seryoso lang naman ang tingin sa kanya. Boss, hayaan niyo po sana akong alamin kung sinong traidor. Sabi ni Kyrex na bahagyang yumukod. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin basta may harap mo sa akin ng traidor. Utos ni Abdul. Masusunod boss. Sagot naman ni Kyrex at saka umalis na. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang lahat hanggang sa may hikbi silang naririnig. Napalingon si Darwin kay Fiona. Nilapitan niya ito. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Darwin. I'm scared, kuya. Nanginginig na sagot ni Fiona. Kumalma naman si Abdul nang marinig ang boses ni Fiona. Mabilis siyang naglakad palapit rito. I'm sorry, Fiona. Stop crying. I'll never shout again. Sabi ni Abdul sa marahan na boses para mag-angat ng tingin si Fiona sa kanya na puno ng mga luha ang buong mukha. Talaga po? Tanong ni Fiona. Yes, don't cry honey. Pagpapatahan ni Abdul, saka nilapitan ito.
Hinaplos niya ang buhok ni Fiona na hinayaan naman niya. Sinenisan niya sina Darwin na iwanan na lang muna sila. Gusto mo bang pumasyal mamaya, honey? Tanong ni Abdul para manlaki ang mga mata ni Fiona na bakas ang tuwa. Pwede po. Tanong ni Fiona. Huling narinig ni na Darwin at Jasmine ay masaya na si Fiona. Tumatawa na habang kausap si Abdul. Paglabas nilang dalawa sa loob ay nagsinyasan sila. Sa dati nilang tagpuan ay nagtungo silang dalawa doon. Naroon din ang kanilang mga kasamahan na nakuha na nila ang loob. Patuloy sila sa kanilang plano pero kailangan nila ng malaking hukbo. Mukhang malambot si Abdul kay Fiona. Konting iyak lamang ni Fiona ay nasasaktan na siya. Si Fiona ang kahinaan niya. Ani Jasmine. Yan din ang nakikita ko. Habang ginagawa natin ang ating plano, kailangan mas makuha pa ni Fiona ang kanyang loob para maging madali sa atin ang lahat. Ani Darwin. Mamayang gabi, isusuot ko ulit ang aking black suit para takutin naman ang Kyrex na yun. Tingnan natin kung hindi pa siya sumagpi sa ating dalawa. Naiirita ako sa kanya kanina. Masyadong nagpapabida kay Abdul. Iba din ang tingin sa'yo. Halatang may galit. Hindi ka naman mapapalitan sa pwesto mo. Naiinis na sabi ni Jasmine. Kalma! Natatawa ang Ani Darwin. Napairap si Jasmine. Paanong kakalma? Nakakaurat ang lalaking yun. Ani Jasmine. Tumabi sa kanya si Darwin sa sofa at akmang uurong si Jasmine nang mabilis siyang mahawakan ito sa baywang para ipirmi sa kinauupuan. Bakit parang lumalayo ka sa akin, Jasmine? Bulong ni Darwin sa kanyang tainga. Pumintig ng mabilis ang puso ni Jasmine. Madalas kong mapansin na kunting lapit, kunting dampilang ng balat ko sa'yo, napapaigtad ka. Di ako manhid, Jasmine. Kaya anong nararamdaman mo sa tuwing malapit ako sa'yo? Ngiting tanong ni Darwin. Ramdam ni Jasmine ang hininga nito sa kanyang leeg. Naestatwa na lamang siya sa kanyang kinauupuan. Tell me, babe. Tell me. Paos na sabi ni Darwin. Gusto mo ba talagang malaman ang dahilan? Mahinang tanong ni Jasmine habang humahaplos na ang ilong ni Darwin sa kanyang leeg. Nakukuryente naman si Jasmine sa bawat dampi ng balat nito sa kanyang balat. Naging malalim ang kanyang paghinga hanggang sa mapapikit siya. Ano na, babe? I'm waiting for your answer. Ani pa ni Darwin. Hindi pa ba malinaw, Darwin? Tanong ni Jasmine. What is it, babe? Tanong ni Darwin habang nakangisi. Alam niya naman na dahil nararamdaman niya, pero gusto niyang malaman mismo galing sa bibig ni Jasmine. Gusto kita! Utal na sabi ni Jasmine, saka iniwas ang tingin kay Darwin. Pero agad nitong hinawakan ang kanyang pisngi para mapaharap sa kanya. Look into my eyes and say that again, sabi ni Darwin. Hindi pa ba sapat yun, ha? Napaka-demanding mo namang lalaki ka. Kala mo simpleng salita lang yun? Inis ni Jasmine. Darwin chuckled. Sige, tawanan mo ko. Walang nakakatawa. Dahan-dahang napatigil si Jasmine sa pagsasalita nang ilagay ni Darwin ang isang daliri nito sa kanyang labi. Ang daldal mo talaga kahit kailan no? Ang dami mong nasasabi. Napaulit lang naman kitang sabihin ang sinabi mo. Ani Darwin. Nakakainis ka kasi. Ani naman ni Jasmine. Ulitin mong sinabi mo, Jasmine. Gusto kong sabihin mo yun nang nakatingin ka sa mga mata ko. Utos ni Darwin. Napatitig naman si Jasmine sa kanyang mga mata. Nagkatitigan silang dalawa. Kapwa malakas ang pintig ng mga puso. Parang hinihigop din sila ng isa't isa. Gusto kita, Darwin. Hindi ko alam kung saan, paano at kailan nagsimula. Pero alam ko sa sarili kong gusto kita. At sa tuwing malapit ka sa akin ay palaging bumibilis ang pintig ng puso ko. At sa tuwing hahawakan mo ako, nakukuryente ako dahil yun ang epekto mo sa akin. Pag-amin ni Jasmine. Namungay naman ang mga mata ni Darwin
Pero nakangiti siya. He licked his lower lip. Higit pa dyan ang nararamdaman ko, Jasmine, sa tuwing hahawakan kita. Ayaw na kitang bitawan pa. At simula na makita kita, ay agad na akong nahulog at alam ko sa sarili kong ikaw na. Hindi ako nagkamali dahil mahal kita. Pag-amin naman ni Darwin. Baka sinasabi mo lang yan dahil nalaman mong gusto kita. Hindi mo naman kailangang ibalik sa akin ang nararamdaman ko. Napatigil naman si Jasmine. May kapatid akong babae, Jasmine. At hindi ako marunong maglaro pagdating sa pag-ibig. Pag sinabi kong mahal kita, mahal kita. Poprotektahan ba kita kung hindi, Jasmine? Hahayaan ba kitang nasa puder ko kaysa sa kanila? Kung hindi ka mahalaga sa akin? Kung hindi ako natatakot na may gawin sila sa'yong hindi maganda? Sabi ni Darwin. Nagkagat-labi si Jasmine. Bumaba naman ang tingin ni Darwin sa labi nito. At habang nagsasalita si Jasmine, ay nakatitig lamang siya sa labi ng babaeng minamahal. Natitempt siyang halikan ang pinkish na labi nito. Pero hindi pa tayo magjowa ha? Ani Jasmine. Napahalakak si Darwin at napaalis na lamang sa kanilang pwesto. Napaayos naman si Jasmine. Umupo siya ng maayos habang tawa naman ang tawa si Darwin. Hoy, walang nakakatawa. Kung tumawa, sasabi lang naman ako ng totoo ah. Baka isipin mo, tayo na. Porkit nag-aminan tayo sa isa't isa? Depensa ni Jasmine. Napatigil si Darwin sa pagtawa. Napapailing naman siya. Nainis naman si Jasmine. Sige ka, iiwan kita dito kapag hindi ka pa dyan tumigil sa kakatawa mo. Ani Jasmine. Humarap naman si Darwin kay Jasmine na may ngiti sa labi. Hindi ako ganun, Jasmine. Liligawan kita. Paglabas natin dito ay paparanas ko sa'yo ang lahat ng bagay na deserve mong maranasan. Pero sa ngayon, hindi mo na kita madadala sa romantic na lugar para sa date ha. Mahirap tumakas, babe. Sabi ni Darwin. Wala sa sariling napangiti si Jasmine. Okay na ako kapag kasama ka. Wala na akong ibang gusto pa kundi yun lang at sapat na yun sa akin. Ani Jasmine. Ngumiti lalo si Darwin at hinawakan ang kanyang mga kamay. Kahit na, ibibigay ko pa din sa iyong nararapat. Tiis lang muna tayo ngayon. I love you, babe. Ay Jasmine. Malambing sabi ni Darwin habang namumungay ang mga mata. Mahal din kita. Sagot naman ni Jasmine. Hinila siya ng marahan ni Darwin para mayakap. Hinayaan naman ni Jasmine na halik-halikan siya nito sa ulo. Masasabi ni Jasmine na ayaw niya nang bumalik sa kanilang kaharian. Dahil ang tunay na kasiyahan at tahanan niya ay nahanap niya na kay Darwin. Nakusa din itong binigay. Ayaw niya namang umuwi pa sa kanila dahil gusto niyang makasama na si Darwin habang buhay. Biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil kung noon ay habol niya ang kaharian, ngayon ay wala na siyang pakialam. Ni hindi niya na iniisip ang mga bagay na yon simula nang makilala niya si Darwin at mahalin. Ang tanging nais niya ay ang makaalis sila sa impyernong lugar, kung nasaan sila ngayon kasama ang mga taong nabiktima din. At kapag nakalaya na sila, ay malaya na silang magmahalan ni Darwin habang bumubuo ng pamilya. Makapagpatayo ng bahay, ikasal, at masayang pamilya ang mayroon. Iyon na ang pangarap ni Jasmine. Hindi na ang kaharian, ang pagiging reyna. Gusto niya na ng normal na pamumuhay lamang at wala nang iba. Si Darwin lang pala ang magpapabago sa kanyang isip at mga gusto sa buhay. Hindi niya akalain na may magandang dulot din pala ang misyon na binigay sa kanya. Dahil natuto siyang magmahal at pahalagahan ang ibang tao. At kung anong mayroon ka, natuto siyang makontento. Marami din siyang na-realize, nalaman at natutuhan na hindi niya alam noon. Natuto din siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Natuto siyang magluto, natuto siya sa mga gawaing bahay na hindi niya alam noon. At magagamit niya yon kapag mag-asawa na sila ni Darwin. Sumapit ang kinagabihan. Hinanda na ni Jasmine ang kanyang sarili para naman sa kanyang binabalak. Sinuot niya ang kanyang black suit kung saan tanging mga mata niya lamang ang nakikita. Hating gabi na at madilim na ang buong paligid.
Kung dati ay hindi pinapatulog ni Abdul ang lahat, ngayon ay iba na dahil sa request ni Fiona. Kung dati ay pinapatulog ni Abdul ang lahat, ngayon ay iba na dahil sa request ni Fiona sa kanya na hindi nito natanggihan. Sobrang laking tulong ang ginawang pagpapanggap ni Fiona at ang nalalaman ni Abdul na inaakala nitong anak niya si Fiona kahit na nalinlang lamang siya. Agad na patago si Jasmine sa isang pader na makita niyang may dumaan. Sumilip siya at nakita niya ang mga taong may binubuhat na naman. Alam niyang gagamitin na naman ito sa illegal na transaksyon na kailangan niyang pigilan. Sila ni Darwin ang may kagagawan kung bakit may transaksyon na hindi natutuloy dahil pinangunahan nila. Dahan-dahan na naglakad si Jasmine para makasunod sa mga ito. Hindi siya napansin kaya naman walang nakakaalam na nakapasok na siya. Umalingaw-ngaw sa kanya ang mabahong amoy sa loob na ngayon niya lamang napuntahan. Sa pagkakaalam niya ay ito ang pinakasikretong silid sa buong lugar, kung saan si Kyrex ang namamahala. Ang mga pinagkakatiwalaan ni Abdul na mga tauhan ang may hawak. Walang ideya si Jasmine na narito maging si Darwin, pero ang hinala nila ay may kakaiba. Masangsang ang amoy. Sobrang sakit sa ilong. Halos masuka na si Jasmine pero mabuti na lamang at may nakatakip sa kanyang ilong. Agad naman siyang nagtago ng may dumaan. Napansin naman yun ni Kyrex kaya napahinto siya sa paglalakad. Kunot ang kanyang noo hanggang sa bigla na lamang napangisi nang makita ang anino. Hinanda ni Kyrex ang sarili. Dahan-dahan siya sa paglalakad na napansin naman ni Jasmine dahil din sa anino kaya nagready na din siya. Sabay silang lumabas na dalawa. Nagkatutukan ng mga baril na kanilang hawak. Sino ka? Ikaw ang sinasabi nilang nakasuot na itim na kasuotan na bigla na lang nagpapakita. Sabi ni Kyrex. Hindi na nagsalita si Jasmine dahil kapag ginawa niya yon ay mahahalata siya. Ibaba mo ang baril mo dahil oras na sumigaw ako dito, papalibutan ka na ng mga kasamahan ko. Kapag nangyari yun, wala ka ng takas. Sabi pa ni Kyrex at saka ngumisi. Hindi pa din nagsasalita si Jasmine. Nag-ikot na silang dalawa habang nagkatitigan. Walang nagbibitaw ng baril. Napahigpit si Kyrex sa pagkakahawak niya sa kanyang baril. Hanggang sa mapangisi si Jasmine at pinatamaan niya ng walang alinlangan si Kyrex. Silencer ang kanyang gamit, kaya walang kahit na anong naging tunog. Akmang magsasalita si Kyrex para gumawa ng ingay nang mapigilan ni Jasmine. Agad siyang napunta sa likod ni Kyrex. Inilapag niya ang kanyang braso sa leeg nito bilang pansakal. Huwag mo nang subukan na gumawa ng kahit na anong ingay dahil hindi na sa tuhod mo tatama ang sunod na bala. Sabi ni Jasmine. Natigilan si Kyrex dahil nabusesan niya ito. Ikaw ang bagong salta dito! Gulat na ani Kyrex. Ngumisi si Jasmine. Ako nga, may problema ka ba? Tanong ni Jasmine. Nakakatakot ang kanyang boses at parang ibang tao siya. Makakarating kay boss ang bagay na to! Ani Kyrex. Kung hahayaan ko na mangyari ang bagay na yun, you don't know me, Kyrex. Kaya huwag ka nang magpumiglas pa dahil bihasa ako kaysa sayo. Hindi ako isang mafia queen sa wala lang. Sabi ni Jasmine. Nakakakilabot. Nanlaki ang mga mata ni Kyrex. May takot siyang naramdaman. Mafia queen? Isa ka mafia? Ani Kyrex. Oo, at ako ang mafia na magpapabagsak sa boss nyo kaya Kyrex, sasapi ka sa akin o gusto mong madamay. Dahil nakahanda ng lahat para sa pagbagsak ni Abdul. Kaya umayos ka ng isasagot mo. Dahil kayo ang wala ng kawala at takas dahil napapalibutan na kayo ng mga mafia. At anytime, pwede na naming pasabugin ang punyetang impyernong to. Maaari na namin kayong patayin. Ani Jasmine. Hinila ni Jasmine si Kyrex sa tagong lugar. Nasaan ang silid mo? Tanong ni Jasmine. Diyan,
Sagot ni Kyrex agad at tinuro ang kanyang silid. Pumunta naman silang dalawa doon. Chinek muna ni Jasmine ito at baka mamaya nagsisinungaling si Kyrex. Walang tao kaya naman pumasok sila sa loob. Padabog niyang tinulak si Kyrex sa loob. Hindi ito makatayo dahil sa kanyang tuhod na nagdurugo na. Hindi naman makahiyaw sa sakit si Kyrex dahil baka kung ano pa ang gawin ni Jasmine sa kanya. Tinanggal ni Jasmine ang kanyang hood para makita ang kabuuan ng kanyang mukha. Napahinga siya ng malalim. Nagtanggal na ako para mas lalo mong makilala ang dapat mong katakutan. Dahil pwedeng-pwede kitang patayin ngayon mismo. Alam mo naman siguro ang salitang mafia. Ani Jasmine. Ano bang kailangan mo? At bakit kailangan madamay pa ako? Tanong ni Kyrex. Inihipa ni Jasmine ang dulo ng kanyang silencer. Hindi ba't ikaw ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Abdul na tauhan? Alam kong marami kang alam kaya hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Ani Jasmine. Oo, marami akong alam. Pero wag kang umasang sasabihin ko ang lahat ng yun sa'yo. Ani Kyrex para mapangisi si Jasmine ng nakakatakot. Tingnan lang natin Kyrex kung anong pipiliin mo sa huli. Ang bus mo o ang kaligtasan mo? Pananakot ni Jasmine. Sa gabing yun ay impit na humihiyaw si Kyrex habang pinapaso siya ni Jasmine sa sikretong silid. Sa silid ni Darwin. Walang nakakita sa kanila nang madala nila si Kyrex doon. Nang paika-ika sa paglalakad. Hindi nila ito tinigilan hanggat hindi sinasabi ang mga gawain pang masasama ni Abdul. At sa huli ay nakuha din nila ang lahat ng mga nais nila at ang pagsanib ni Kyrex sa kanila. Isang linggo ang lumipas. Pinaghahanap ng mga tauhan ni Abdul kung sinong traidor sa kanilang grupo. Pero dahil magaling sina Jasmine at Darwin, ay hindi sila mapaghinalaan, lalo na at walang kahinahinala sa kanila. Tumutulong pa sila. Nagkasalubong sina Jasmine at Kyrex. Kakaibang tingin ang ibinigay ni Jasmine kay Kyrex na nag-iwas ng tingin bago nagtungo kay Abdul na nasa kanyang upuan. Boss, alam na namin kung sino mga taong pumipigil sa ating transaksyon. Wala po siya dito, kundi nasa labas ng ating lugar, sabi ni Kyrex. Nahuli na po namin siya. At kung nais nyo, boss, ay maaari nyo po siyang puntahan para makita. Dadalhin ka namin doon, boss. Sabi ni Kyrex sa casual na boss. Talagang kailangan nyo akong dalhin sa punyetang taong yan nang maturuan ko ng leksyon. Sabi ni Abdul, galit at nanggigigil. Huwag kayong mag-alala, boss. Mangyayari po yan. Mauna na po ako. Paalam ni Kyrex. Hindi naman nagsalita si Abdul na nakatingin sa kung saan. Malalim ang iniisip. Nang makalabas si Kyrex ay nakita niya agad si Jasmine na nakasandal sa isang pader. Lumapit si Kyrex sa kanya. Kagaya ng napag-usapan natin at ang pangako mo sa akin pag naging matagumpay ito. Ani Kyrex. Marunong akong tumupad sa usapan, kaya huwag kang mag-alala. Ani ni Jasmine. Naglayo na ang dalawa at baka may makalata pa sa kanila. Pagsapit ng tanghali ay sinamahan na ni Kyrex si Abdul sa lugar kung saan naroon ang sinasabi ni Kyrex na pumipigil sa kanilang transaksyon. Pero ang totoo ay wala naman talaga. Parte lamang ng plano nila iyon para mawala si Abdul sa kanilang lugar. Habang nasa biyahe mga ito, ay sinamantala naman ni Darwin at Jasmine ang pagkakataon. Alalayan mo mga matatanda, Darwin. Sila ang paunahin mo sa pagsakay sa mga truck. Utos ni Jasmine. Pinapalabas na nila ang mga bihag. May mga nakaabang na mga truck sa labas. Nakaredy na din ang bomba sa kung saan-saan. At isang pindot lamang ni Jasmine sa remote ay agad nang sasabog ang mga ito. Pasalamat sila at sa kanila kumampi ang karamihan at ang mga kasamahan ni Abdul ngayon ay ang mga tapat sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Jasmine. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya ay may mangyayari pang hindi maganda. Si Fiona, nasaan? Tanong ni Jasmine nang makitang wala si Fiona. Wala ba dito? Tanong din ni Darwin.
Naku, hindi ko kasi siya namalayan. Hindi ko siya nakita ngayon. Natataranta nang sabi ni Jasmine. Nakasakay na ang lahat at umalis na ang truck pero wala si Fiona. Fiona! Fiona! Nasaan ka? Sigaw ni Jasmine sa buong paligid pero walang sumasagot. Maging si Darwin ay sumisigaw na din. Takot at kaba ang nararamdaman niya. May masama siyang nararamdaman. Fiona! Fiona! Malakas na sigaw ni Jasmine. Ate! Boses ni Fiona. Natigilan naman si Jasmine. Napaharap siya kung saan nanggagaling ang boses at nakita niya doon si Fiona na hawak ni Abdul habang may nakatutok na baril sa sentido nito. Sa gilid ay naroon si Kyrex na bugbog sarado. Mga punyeta kayo! Nalinlang niyo ako! Gagali! Pero hindi kayo magtatagumpay. Hindi ako papayag. Malakas na sigaw ni Abdul, bakas ang galit sa mukha. Itawan mo kapatid ko, Abdul! Ayaw mong mamatay! Ani Darwin. Tinawanan lamang siya ni Abdul. At ako pa talagang tinakot mong traitor kang lalaki ka, ha? Pagkatapos kitang pagkatiwalaan, binigyan ng posisyon at ito pa rin ang nais mo. Ganito pang igaganti mo. Galit na ani ni Abdul. Masyado ka lang nauto at nalinlang, Abdul. Sa madaling salita, ang bobo. Dahil hindi mo alam na may mga hakbang na pala ako. Kasyual na ani Darwin. Ngumisi si Abdul sa kanya. Tingnan natin kung masabi mo pa ang bagay na yan sa oras na bitawan ko ang gatilyo ng baril. Di ka lang iiyak sa harapan ko kapag nakita mong nakahandusay ang pinakamamahal mong kapatid habang naliligo sa sarili niyang dugo. Ngising sabi ni Abdul. Umiiyak na si Fiona ng tahimik. Iniiwas naman ni Darwin ang kanyang mga paningin dahil baka hindi niya makayanan. Nanghihina siya, kahinaan niya pa man din si Fiona. Ano Darwin? Hindi ka na makaimik dahil wala ka nang magagawa para maprotektahan ng Napatigil si Abdul sa kanyang pagsasalita na may bala ng baril na tumama sa kanyang likuran. Nasanhi ng pagkabitaw niya kay Fiona na agad nilapitan ni Jasmine at nilayo kay Abdul na napaluhod. Masyado ka ng maraming sinasabi. Ayaw na lang tapusin ang lahat. Talo ka na, Abdul. Nag-iisa ka na lang kaya dapat sumuko ka na. Sabi ng babaeng kararating lamang. Si Stella, ang matalik na kaibigan ni Jasmine na nakakatakot sa lahat dahil sa walang emosyon nitong aura. Matagal na itong nagmamatsyag sa lungga ni Abdul at binabantayan ng palihim ang kaibigan. Stella, maraming salamat! Ani Jasmine. Saka na yan, sagot ni Stella. Sa araw na yon ay naging maayos at matagumpay ang lahat. Naipabalita din sa TV ang nangyari. Ngunit hindi na nagbigay masyado ng impormasyon si Kyrex na siyang pinaharap ni na Jasmine at Darwin sa media dahil alam nilang maraming itatanong sa kanila na ayaw nila. Bumalik sina Fiona at Darwin sa kanilang tahanan at umiiyak ang kanilang mga magulang nang makita silang dalawa. Naiyak din ang magkapatid dahil sobrang namiss nila mga ito. Pagkatapos ay kinuwento nila ang lahat na nangyari. Grabe ang awa ng mga ito sa kanilang dalawa at sinisisi ang kanilang sarili. Pero sa huli ay naging masaya ulit sila. Bumalik ang payapa, simple at tahimik na buhay na mayroon sila. Pinakilala din ni Darwin si Jasmine bilang kanyang kasintahan. Dahil hindi nagtagal ay sinagot siya ni Jasmine pero araw-araw niya pa ding nililigawan ito at dinadala sa iba't ibang lugar, kagaya ng pangako niya kay Jasmine. Are you ready, babe? Tanong ni Darwin kay Jasmine. Suot ni Jasmine ang isang mahabang dress na silver kung saan sinuot ng kanyang ina nang maihalal na ito bilang Queen of Mafia. Bakit iba at ang mukha mo ngayon? Parang hindi ka masaya. What's wrong, babe? Tanong ni Darwin. Bakas ang pag-aalala sa boses. Prinsesa, kayo ay kanina pa po hinihintay ng lahat.
Nais na kayong makilala at kanina pa po naiinip ang amang hari at inang Reyna, sabi ng kararating na tauhan. Tumayo naman si Jasmine mula sa kanyang pagkakaupo. She sighed. Inayos niya din ang sarili. Saka humarap kay Darwin. Tara na! Aya ni Jasmine sa kanya, saka naunang naglakad. Kunot naman ang noo ni Darwin. Nagtataka siya sa kilos ni Jasmine. Alam niyang may problema, pero hindi na lamang siya nagtanong pa. Sumunod na siya kay Jasmine. Naroon ang lahat sa bulwagan. Nasa gilid siya ng mataas na stage kung saan kitang-kita ng lahat ang pamilya Atienza. Nag-uumapaw ang kagandahan at kagwapuhan, maging ang paggalang na nararapat sa kanila. Naririto kayong lahat upang masaksihan ang pagsasali ng aming korona sa anak naming si Jasmine Atienza, na kung saan siya na ang magiging bagong mafia ng kahariang Espanya at Italia. Sabi ng amang hari. Ang tindig nito ay talagang kagalang-galang. Maging ang inang Reyna at ni Jasmine na seryosong mukha. Tahimik ang lahat. Tanging ang boses ni amang hari ang naririnig. Please step forward, Jasmine. Utos ng amang hari na sinunod ni Jasmine. Sabihin mo ngayon ang nararapat mong sabihin. Tiningnan ni Jasmine ang lahat hanggang sa dumako ang tingin niya kay Darwin na nakangiti sa kanya. Napangiti na lang din si Jasmine. Buo na talaga ang desisyon na gagawin niya. Ako, si Jasmine Atienza, anak ni Haring Alma da Trina Sobrena. Sa harapan ninyong lahat, nais kong malaman niyong hindi ako ang magiging bagong reyna ng kaharian. Ngiting sabi ni Jasmine para magulat ang lahat. Maging ang inang Reyna. Pero ang amang hari ay wala man lang reaksyon. Nilingon ni Jasmine ang mga ito. Simula bata ako, nais ko na talagang maging mafia queen. Kaya ginawa ko ang lahat na makakaya ko para doon. Pero sa dami ng pinagdaanan ko ay hindi ko akalain na dadating ako sa puntong hindi ko tatanggapin ang posisyon dahil simula nang mapunta ako sa misyon na binigay sa akin ng amang hari, doon ko nalaman na ang gusto ko ay tahimik at simpleng buhay. Kaya pasensya na sa inyong lahat at maraming salamat, sabi ni Jasmine. Nagkaroon ng bulungan pero wala nang pakialam si Jasmine. Lumapit siya sa amang hari at Reyna. Bahagya siyang lumuhod at pagkatapos ay tinanggal ang kwintas na tanda na isa siyang mafia princess. Amang hari at inang Reyna, naiintindihan ko po kung itatakwil niyo ako bilang anak niyo. O kaya naman magagalit kayo sa akin. Pero sa pagkakataon pong ito, mas pipiliin ko po ang totoong nagpapasaya sa akin. At iyon ang makasamang lalaking minamahal ko. Patawad. Ani Jasmine habang nakangiti. Naiyak naman ang inang Reyna na hinaplos ang kanyang buhok. Kung saan ka masaya anak, ay suportado kami. Ani nito. Maraming salamat po. Sagot ni Jasmine at tiningnan ng amang hari. Patawad ama. Aniya. Hinaplos ng amang hari ang kanyang ulo. Masaya akong nahanap mo na ang totoong kasiyahan mo. Sabi nito para mapangiti si Jasmine. At dahil po yun sa inyo. Sagot ni Jasmine. Pagkatapos niyang yakapin ng mga magulang, ay tumingin siya sa paligid. Lahat nakatingin sa kanya na may pagtataka. Tumingin siya kay Darwin na hindi maipintang mukha. Bumaba si Jasmine sa malaking pabilog na hagdan. Sinundan naman siya ng tingin ng lahat. Babe, what's wrong? Yun ba? Napatigil si Darwin sa pagsasalita nang halikan siya ni Jasmine sa pisngi. Ikaw ang tahanan ko. Ang kaligayahan ko kaya sa'yo ko sasama. Ani Jasmine. Gulat pa si Darwin nung una, pero kalaunan ay ngumiti at inilahad ang palad sa harapan ni Jasmine. Nakinuha naman ito. Handa ka na bang tumakbo papunta sa mundo ko? Tanong ni Darwin. Malawak na ngumiti si Jasmine. Matagal na akong handa.
Sagot ni Jasmine. Pagkatapos nilang ngumiti sa isa't isa, ay magkahawak kamay silang tumakbo sa gitna ng kaharian. May ngiti sa kanilang mga labi, kasabay ang palakpakan ng mga taong nanonood sa kanila. Dadating ang puntong mahahanap mo ang totoong kasiyahan at tahanan mo. At ganoon ang nangyari kay Jasmine, dahil sa dulo, ang lalaking minamahal pa din ang kanyang pinili. At walang kahit na anong pagsisisi si Jasmine, dahil nung ikasal sila sa harapan ng lahat, ay nabiyayaan sila kalaunan ng isang magandang anghel na mas nagbigay ng saya sa simpleng pamumuhay na mayroon sila ni Darwin. Basta kasama ang asawa at anak ay sapat na kay Jasmine. Wakas. At dyan nagtatapos ang kwento ngayong araw. At kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, don't forget to hit that like button, share with your friends, and subscribe for more amazing stories. Take care and have a great day. Paalam!